balot sa kanila, sa liwanag, di ba mga kapatid? But thank God na napag-uusapan na natin yung pupuntahan natin. It's time na para pag-usapan na kasi 'di ba alam na naman natin kahit sino maging presidente ganun pa rin mangyayari sa Pilipinas eh. Alam na natin 'di ba kung sino maging mayor, sino maging ano, kilala na natin 'yan eh. Alam na natin is politics of the devil. Hindi po ba? Alam na natin pati yung mga major prophecies, alam na natin yung magti-take place. Lahat ng mga pinangangambahan at ginagawang panakot ng mga anti-message preachers. Bago dumating yan, aalis naman ang bride eh. Eh, bakit ganun yung message mo? Pinatatakot mo yun. Di ba, ang linaw-linaw ng message, bago dumating ang lahat ng yan, aalis tayo. Ang mahalaga, ang siguraduhin mo, yung mga pandaraya ni Satanas using this message, na di-discern mo. Yun yung mahalaga, mga kapatid. Yun, yung mga pandaraya. Ikaw, aware ka kasi bride ka. Alam mo yung diet mo eh. O tapos pakakainin ka ng panis. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi ka magre-rejoice. Kakawala ka doon. Papagaspas yung pakpak mo. Hanap ka ng ano mo talaga, ng fresh meat. Bloody word. Di ba mga kapatid? So, praise God. Salamat sa Panginoon. At hindi ko lang alam ang flight details nila. Gayun pa man mga kapatid, alam kong pupunuin naman tayo ng Panginoon. Because ang Panginoon ay saan man dako naroroon. Nag-i-enjoy sila doon. Bukas, mag-start ng gawain. Nag-i-enjoy naman din tayo ngayon. Saan man tayo naroroon, pumunta man after this, punta tayo sa tahanan, hindi mo iniwan ng Diyos. Di ba mga kapatid? Hindi mo rin basta katabi ang Diyos. In one sense, pwedeng katabi mo ang Diyos. But as individual mga kapatid, alam mo, ang Diyos ay nanahan sa'yo. Wherever, whenever. Right? So, kailangan ganun eh, mga kapatid. Kasi yun yung totoong tapang natin against the great adversary. Yun yung totoong tapang, hindi tapang-tapangan. Kasi kapag you are not prepared, pagka hindi whenever, hindi wherever, meron kang spot, meron kang place, ay yari ka. Yari ka. Di ba? Kailangan laging ang sagot mo kay Satan, not today, Satan, not today, not ever. Not today, not ever. Kasi si Satanas ay galit sa bride. Kasi yung bride yung tatapos sa kanya. Right? So, thank God, mga kapatid. So, I'd like to share also some praise God. Salamat sa Panginoon. At hindi kami nag-usap ni Brother William pero nag-prepare siya. Praise the Lord. Hindi kami nag-usap ni Brother William. Actually, si Sister Abby, tinanong niya kung makakadalo ako. Kung makakadalo ako, but ako ay nagalak nung pagdating ko, nakaprepare na yung title ng gusto niyang i-share, mga kapatid. And we're blessed. Di ba mga kapatid? We're blessed na ganyan. Ang Panginoon ay nagagalak sa ganyan na hindi pinababayaan ang gawain. Di po ba? Salamat sa Panginoon. At gusto ko na lang din na actually, there's something in my heart that I'd like to share also. Kasi lahat naman tayo may inspiration eh. So we just pray to God, Lord, gamitin mo ako sa ganitong bagay. Kung ano yung iabot mo, kung ano yung ibigay mo, yun lang yung aking isi-share. Kung ano yung ko muna yan. Tikman ko muna yan eh. Namnamin ko muna yan eh. Pag nag-enjoy ako, and then with love, with joy, pwede mong i-share. Di ba mga kapatid? Paano mo i-share kung hindi mo pa natikman? Di ba? So pero dahil may pinrepare si Brother William, nag-enjoy ako kaya ano na lang din ako, susog na lang din ako. Total may linggo pa naman eh. Ha? Afternoon. Hindi andyan no sila Brother Offering, mga daming brothers eh. Di ba? Kung kailangan kong alalayan si Brother Offering para tumayo dyan, bakit hindi? O kaya hindi na alalayan. Kayang-kaya ni Brother Offering yan. Di ba? It doesn't matter. 5 seconds, 5 minutes, doesn't matter.
O mahalaga, for the glory of God, hindi naman ng tao itinataas mo dito. Di ba mga kapatid? So madalas nga kinukulang tayo ng time eh. Sa umpisa lang tayo nagsasabi ang haba pa ng oras. Pero pag nag-umpisa na tayo, ang bilis na ng oras, ang bilis ng oras. Hindi ka pa tapos, di ba mga kapatid? So, ganun lagi yung lumalabas. Okay, so, thank God. Alam ko masaya kayo mga kapatid na don't you ever think na parang kakaunti lang tayo kasi kung buksan lang ng Panginoon yung mata natin, siksikan tayo ngayon. Oh, I can see Sister Bell, nandyan siya. Nanay Aurora, Tatay Eduardo. I can see them. You know that? 'Di ba? Ito lang yung kortina na pumipigil sa atin upang kasi itong mata na to ay limited lang para makita lang yung mga bagay dito sa ano. But kung bubuksan lang ng Panginoon yung ating paningin, makikita mo sila, nandyan sila, nagre-rejoice. Huwag niyong isipin na. At saka sabi nga ng pangangaral sa atin kanina, it's not the quantity, it's the quality. Okay? So, glory to God. Sa John 17, verse 22, kung meron man oras pa, follow up si Father Marvin para mapunuan yung lahat ng panahon mga kapatid. Masaya ba kayo mga kapatid? Salamat sa Panginoon at ang anumang ating nararamdaman, hindi yan pwedeng makapigil sa tunay na kagalakan natin. Ano man ating mga pinagdadaanan, ano man yung mga kakulangan natin, hindi mapipigil yan ng tunay na kagalakan. Hindi po talaga mga kapatid. Yes, you can express when you are lacking of something, paano kaya to? Tapos ang bilis ng ng pag-aaliw ng Panginoon. Nagtatanong ka pa rin hanggang ngayon kung paano nakaraos na ng mahabang panahon. Kung wala ako, sa tingin mo makarating ka diyan. Di ba? Hanggang ngayon nagtatanong ka pa. Tapos mga tirang ka pa. Iba yun Lord eh. Tapos na yun. Ito bago eh. Oh, bakit? Nagbago ba ako sa'yo? Tingnan mo lang pag hindi sumagot ang Panginoon. Di ba mga kapatid? Merong still small voice na tumutugon eh. Paano kaya yung ganito? Paano kaya yung ganito? May sagot. Di ba mga kapatid? Lahat ng binubulong ng mga negatibong bagay, may positibong bagay na pagka wala mga kapatid, manalangin ka na. Lord, wala nang sumasagot ng positibo sa loob ko. Bakit kaya? Pagka wala, manalangin ka na. Kailangan mo ng lumuhod. Hindi, pero biro. Totoo yan mga kapatid. Kailangan mo ng Lord. Di ba mga kapatid? Di naman masamang umano sa Panginoon. Manalangin sa Panginoon ng mga ganun, di ba? Ano bang nagawa ko? Ano bang pagkukulang ko? Bakit wala nang tumutugong kagalakan sa loob? Sa gitna ng mga pinahihintulutan mo sa aking buhay. Di ba mga kapatid? Pero kung habang nandyan, tiwala sa iyo yung Panginoon, kaya ng anak ko yan eh. Di ba? Kaya ng anak ko yan. Pinili ko siya sa bagay na yan. May tiwala ako sa anak ko. Di ba? Sabi niya. So, sa John 17:22 to 23, dito nag-umpisa dun sa pagtitake notes habang nangangaral si Father William. And the glory which thou gavest me, I have given them. So, to begin with, yung glory o yung kaluwalhatian na to ay hindi natin inagaw. It was given to us. Okay? Number 1 yan, mga kapatid. Hindi natin kinuha yung glory na yan. Sadyang hindi lang para sa kanila, kaya hindi nila matanggap. Wala tayong magagawa, hindi para sa kanila eh. Diba? Kaya ganun na lang, sabi-sabi na lang sila. Kinukuha nyo na yung kaluwalhatian, kapurihan ng Diyos. No, it was given. Di ba mga kapatid? Paano yan pag tinanggihan mo? O, di ba? Di ba? Di mo tatanggihan yan kasi nakatalaga sa'yo yan. Yan ay pagtatalaga. Para that they may be one. Yung kaluwalhatian. We're speaking about the essence or the main thing, message na binibigay sa atin sa huling panahon na ito. Sapagkat when God gave us a message, it wasn't a traditional message. Hindi yung parang ganun pa rin. Pag nagbigay siya ng message, it separates things
from this so-called end-time message churches, hindi na denomination po. End-time message churches is separate this quality of true believer from this quantity of such so-called believers. Kailangan ng separation na. Right? Kailangan ng separate kasi hindi pwedeng pagpalain sabay yung mga hindi tunay na bride at saka tunay na bride. Kailangan ng total separation from unbelief. Eka nga, di ba mga kapatid? Even as we are one, upang sila'y maging isa, gaya naman nating isa. 23, I in them, ako sa kanila, nasa kanila, at ikaw ay nasa akin. Upang sila'y malubos sa pagkakaisa. Yan yung way. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin. Di ba mga ipatalastas? Anong meron? Anong meron? Ha? Medyo nakaka-distract. Okay, ayan, pahina na ng pahina. Praise the Lord. So, sa 23rd verse, sinabi niya, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin. Amen mga kapatid. Grabe talaga. Kaya, ang pagtitingnan mo mga kapatid, kukunti lang yung nakakaintindi pagka binuka mo yung bibig mo na meron classes of people. Hindi general ang kaligtasan. Dito pa lang makikita mo na mga kapatid, may tinutukoy ang nobyo na meron siya talagang nobya na doon lamang ibinuhos kung anong meron ang ama. Kung paano ito binuhos sa anak, siya din naman binuhos sa kanyang katawan. Di po ba? Walang itinira eh. Walang labis, walang kulang mga kapatid. Buong pagkados niya ang ipinor out. Hallelujah. Ako'y sa kanila, ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa. Malubos sa pagkakaisa, mga kapatid. The only way magkaroon talaga ng pagkakaisa ang nobya, kailangan ibuhos lahat. Kaya pagka kumontra ka sa co-equality, hindi ka talaga malulubos. Tama po ba mga kapatid? Ang tangi lang ikalulubos mga kapatid sa pagkakaisa ay ibuhos lahat. Kaya pag hindi mo tinanggap yung co-equality, huli ka agad. Hindi ka bahagi ng God na yon. Tama ba mga kapatid? Tingnan nyo alam nyo, nakaka-amaze because I never read it the way I read it now. That's how God works. He is the same yesterday, today, and forever. Hindi ka traditional, hindi ka stagnant na para bang ganun din yung pagkabasa ko eh. I'm telling you mga kapatid, this experience, how God is expressing Himself, hindi lang dito sa tumatayo sa pulpit, dyan din yung nakaupo dyan mga kapatid. These experiences mga kapatid, hallelujah, praise God. Upang makilala ng sanlibutan na ikaw ay sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Amen. So ito ay patotoo sa mundo. Wala silang kakatwiran, mga kapatid. Hallelujah. Now, punta na ako sa quote. Ang haba ng parada. Praise the Lord. Haba ng parada. Praise the Lord. Na pagka narinig ko yung salitang parada mga kapatid. Pagka ang bride nagparada yan. Grabe. Yung mga anghel, nakamatinding ingrande yan pag nagparada ang bride. 144,000 talagang excited na yan mag-serve. Right? Hallelujah. Mga kapatid, I do believe meron tayong mga ganyang gagawin. Di ba mga kapatid, may parada tayong gagawin sa, di ba kasi
Bagamat iisa tayo mga kapatid, bagamat iisa tayo, mga kapatid, mayroon talagang ano rin meron din talagang may mga kani-kaniyang pagkakakilanlan in one sense. Individuality. Di ba mga kapatid? Kasi hindi nga po pwedeng iisa tayong muka, iisa tayo ng height, iisa tayo ng hubog. Hindi talaga mga kapatid. God is a God of variety. Pero as a whole, it's a bride. Di ba? Iba talaga sila. The highest calling mga kapatid, yung bride. This is my bride talaga. Pinakilala niya. Now, ilang quote lang. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank God. I really appreciate kung ano man yung ibinuhos ng Ama kay Lord Jesus Christ. Nasa bride ngayon. So hindi po basta-basta ang bride. Hindi po basta-basta ang bride. Sadya nga lamang yung lalaki, male factor ng God, siya talaga, grabe talaga. Siya talaga yung nagbayad. Siya talaga itinago niya tayo. Ganun tayo ka-precious sa Panginoon. Ako lahat magsasuffer. Ako lahat magsasuffer. Tago muna kayo dito sa akin. Dito lang kayo. Wait lang kayo sa inyong time. Pagdating sa time nyo, lahat ng pinagpagalan ko, i-claim nyo lang. Hallelujah. Praise the Lord. Glory. Glory to God. Iba talaga ang feminine. Iba talaga ang masculine. Halimbawa, Brother Marvin, pag nag-usap tayo, meron tayong ginagawa. Mali yan, Brad eh. Dapat hindi mo ginanyan. Bakit, Brad? I'm making a scenario. Hindi ganyan, Brad. Bakit? Dapat ganito. Dapat inuna mo to. Pag inuna mo yan, mali na yan lahat. Mali na lahat yan. Sunod-sunod yan. Mali na yan. Pagkatapos ng trabaho natin, sasabihin lang ni Brother Marvin, buti na lang, pinigilan mo ako eh. Pero ang babae, ganunin mo. You get what I mean? Iba yung babae. Maano yung malambot. Hindi naman lahat, no? Pero naturally, yung babae, iba yung way ng pagkipag-usap sa kanila. Hindi mo pwedeng parehasin na parang lalaki. Magkaiba talaga sila in one sense. Magkaiba sila. Hindi yung pwede yung mga usapang lalaki, yung barakwan. Hindi talaga pwede mga kapatid. Ano siya eh, anong tawag doon? Fragile siya, fragile. Di ba? Kaya, hindi mo pwedeng i-apply yung same approach. Ganun pala mga kapatid. Di ba? Kaya, thank God. Kasi yung bride ganun din. Yung bride ganun din yung bride. Kaya pag nangusap yung Panginoon sa bride, anong kailangan mo? Di ba? Ask what you will. Tingnan niyo yung pangungusap. Nangusap ba yung Panginoon sa atin na parang sinigawan tayo or whatsoever? Hindi mga kapatid. Iba yung iba yung pangungusap niya. Very soft yung kanyang boses pag kinakausap tayo mga kapatid. Di ba mga kapatid? Praise the Lord. Sabihin natin, kung minsan nare-rebuke tayo, nakakaya nga sa Panginoon kasi ang tagal-tagal bago natin binitawan yung katwiran natin eh. Anong ginawa niya sa atin? Pinahintulutan lang tayong dumanas ng mga consequences para tayo matuto. Pero siya, paalala lang ng paalala. Kung gagawin niya, ganito dadanasin mo dyan. Ganyan talaga dadanasin mo dyan, mga kapatid. Di ba? Praise the Lord. Kaya no wonder why sabi ni Brother Branham, you heard, I believe, 100% nung dito, narinig na yung mga tapes how Brother Branham preach, how mightily Brother Branham preached the word. And each time he spoke against, he is not a woman hater, but he speaks against the spirit of Laodicea through woman clothing, face painting, etc., etc., yung the way they dress, yung Laodicea mga kapatid, he's so against it because he knows mga kapatid kung ano dapat yung posisyon ng babae. But he's not a woman hater. Sabi niya, I know you have a place, sisters. I know you have a place. Pagdating doon, pinaano niya, nagpapasintabi siya. Hindi siya ganun mga kapatid. Ano? So, praise God. Gusto ko lang yun mga kapatid because as a bride, mga kapatid, yung bride din naman, hindi naman pabebe.
Hindi pa, bebe. Nakita nyo yung mga types and shadows ng bride dati. Nag-iigib sa... Hindi naman ganun maskulado. Hindi naman pa, bebe, mga kapatid. But there is more meaning about the feminine attributes. There's more about feminine attributes. Magkaiba sila, but pag pinagsama mo sila, perfect. Perfect yun, mga kapatid. Kaya nga male and female yung God. Nauwi ako dun sa attributes ng male and female. Anyhow, mga kapatid, the reason why I'm bringing this out, mga kapatid, kasi nung ibinuhos ng Panginoon ang lahat-lahat sa groom, lumabas yung pagka-groom. Binayaran niya, nagpakasakit siya, lumabas yung pagka-masculine. Nung ibinuhos ng Diyos yung buong espiritu niya sa bride, siyempre lalabas din pagka-feminine. Kaya nga, grace, grace, grace. Right? Kaya nga, grace, grace, grace eh. Lumabas yung pagka-feminine, mabiyaya. Di po ba? Kaya sa babae, pinaubaya yung ganitong huling panahon na hallelujah. Hallelujah. Di ba, ma'am? But it's the same God. Same spirit, but in feminine. Right? Amen. Praise the Lord. Okay. Hindi na maampisan to. Sabi niya dito, we in Him, then we being in Him, we are still veiled to the religionists and professors of the world. Hindi tayo makita. Right? Kasi ibang imahe ng church yung kanilang binild. Pero ang wife or bride ni Lord Jesus Christ, wala naman ibang nag-build niyan, wala naman ibang nag-create niyan, kundi siya. According sa kanyang perfect plan, kung paano niya binild yung kanyang body. Di po ba? Remember, ang binibuild niya ay feminine. Right? Yes. We are still veiled to the religionists and professors of the world. Nandiyan na po ba? Ayan. See? Our glory. Brother Branham said, our. Take note. Our glory that we have and enjoying, we are still veiled to the outsiders. Outside of this body, nakatalukbong. Hindi ka makikita. They think we're crazy. Not. Again, see? That's right. But we who are in here, in Christ, baptized into Him, 1 Corinthians 12, into Him, we are partakers of this glory. Ayaw nila yan. Ayaw nila yan, mga kapatid. See? But not on the outside, you're still looking in, denying in. So now we are invited into Him to be partakers of all that He is. Not on some, but of all of He is. We are invited into Him which is hid to the unbelievers by the veil of human flesh. Kaya hindi nila makita, mga kapatid. Bakit? Ang nakikita lang nila hanggang dito lang. Right? Hanggang dito lang yung nakikita nila. Ngayon, yung nandoon, lumalabas man, hindi nila makita. Right? Diba? Lumalabas man, hindi nila yung makita. Bakit? Wala naman dadatnan eh. Di ba, mga kapatid? Only life connects life. Di po ba, mga kapatid? Kasi tayo man ay hindi naman nagtinginan dito para ma-enjoy yung fellowship. Hindi naman tayo nagpe-fellowship sa laman. In one sense, mga kapatid. Pero dahil meron doon, inner man na sa loob, nadadala natin itong flesh dito. Because of that. Magkaiba naman yung because of this, ginagamit ito. But because of that inside man, dadalin mo ito para ipang fellowship.
Di ba remember the message of Brother Branham nung regarding body change? Yung katawan na yan, it bore the inside you. Parang hindi yan magkakaroon ng not just physical or literal shape, kundi yung ikinikilos niyan, yung inaakto niyan, yung inuugali niyan, kung hindi mo, kung ano yung nasa loob, yun yung ilalabas niyan. You get it? Parang yung damit. Parang yung damit. Di ba mga kapatid? Kung ano yung shape mo, halimbawa malaki yung tiyan mo, bubukol talaga yan. Spiritually speaking, kung ano yung nandun sa loob, makikita talaga sa ikinikilos mo. Sabihin mo bang Christian ka, tapos nandun ka naman sa tagayan. You get what I mean? You get what I mean? Alam natin, mga nakaraan pwede yun, mga kapatid. But when you're born again, you've changed. Yung nasa loob mo will just bore the image of this. Kung saan siya dadalhin, kung anong shape, kung anong ikikilos niya. Di po ba mga kapatid? Ayan na naman tayo, Brother Eric, perfection na naman sa laman yan. Hindi. Wala talaga. Ito talaga, meron talaga siyang, hindi siya 100%. Kaya nga binanggit kanina, hindi yung glory na yan dito. Dun sa loob. Di ba mga kapatid? You get what I mean mga kapatid? Pero hindi naman nangangahulugan, mga kapatid, na mas yung nasa loob mo, sinasabi mo lang merong sa loob, pero ito wala naman, puro naman mundo. Di ba? You get what I mean? Okay. Praise the Lord. So, anyhow mga kapatid, it's not about some other persons looking at you na para bang observing you what you should do, parang, ay mali ka. Nasa loob na nga mismo yung control tower eh. Nandun na mismo sa loob eh. Hindi na kailangan ng observation ng nasa labas. Kapag ka meron kang gagawin, meron na dun magsasabi, alam mo na yan eh. Tapos ka na dyan eh. Graduate ka na dyan eh. Tinakwil mo na yung mundo na yan eh. Di ba, balikan mo pa. Nasa loob na mismo, pagka walang ganon, ay delikado. Di ba? Pagka walang ganon, delikado. Wala eh. Okay. Nadaanan lang natin yon. Kasi let's talk about glory. Let's talk about glory kasi we speak about quality. Ano bang ipinamumuhay mo? Kaluwalhatian ng Diyos. Quality yan ng buhay ng Diyos eh. Nandyan kalakip yung kaluwalhatian eh. Wala ba dyan? Pag sinabing quality, wala ba dyan yung kaluwalhatian? Nandyan yan eh. Kalakip yan mga kapatid, hindi mo pwedeng ihiwala yan. So now we are invited to Him. Nabasa ko na kanina. Veil in human flesh. Sabi ni Brother Branham, tignan nyo ha. They know that glory. Kaso intellectual. Nababasa lang. They read of it. Di ba? Nagko-quote din. It's in the word here. It's in the message there. Di ba? The glory of God. Mababasa yan. And things like that. It's just word to them. Yun yung difference. It's just word to them. To us, it's a manifestation. Quality, not quantity. See, it's no more a word. It's a reality. Amen. Hallelujah. What else? May time pa. Praise God. Notice. Then we become part of Him. Notice, then we become part of Him. You are part of Him as long as Christ is in you. As Christ was as Christ was of God, because God was in Him, as Christ was of God, because God was in Him, made Him God. Pag pinutol mo yan, tuniti ka. Kaya nga, made Him God. And as Christ is in you, may conjunction. The hope of glory, you become part of Christ. He that believeth on me, the works that I do, shall he also. See?
You become part of Christ as long as Christ is hid in you. Then it's veiled to the unbelievers. You know He is in you. You are templing Christ. That's behind the veil, the skin behind, because of His veil. The veil again of human flesh hides God, the Word, from the unbeliever. Again, right? Hides God. As it is written, see? Written, you are a written epistle, the Bible said. Now, what is this epistle? It's a written word. And you are the written. Other words, you're dead. You'd read it like this. You, it said, you are written epistle. Or, you are the word that has been written, not just written, made manifest. Nothing can be added to it. You can say, I'm a written epistle and living some other kind of something. See? Right? You profess that you're a bride or a believer and living some other kind of something. Written epistle and living some other kind of something. But what this, capital T, has already wrote the word. Amen. Because nothing can be added or taken away. Wala. Doon ka lang talaga. Doon ka lang galing. Yun lang yung magmamanifest yung word. Wala yung isip mo, wala yung plano mo, wala yung idea mo. Yung word lang. Kapag pinanganak ka, doon lang talaga mga kapatid. Pero ganun ka katiyak. Sapagkat heaven and earth will pass away, but not His word. Di ba mga kapatid? Ito ay dakilang katiyakan. Ito ay quality ng tunay na bride. Amen. What else? And when He come on earth, He was the tree of life. Amen. Amen. Praise the Lord. You know, I'm always amazed dun sa Genesis. Kaya lang may plano ang Panginoon talaga na yung tree of life, ka-fellowship nila. Di ba mga kapatid, na every cool of the day, yung tree of life, nagsishare ng word. Talagang mga kapatid, nakakamangha yun mga kapatid. And then, what a great revelation at the opening of the seals. Nalaman ko personally yung totoong kahulugan ng Genesis. Yung punong literal na may makakaing prutas. Yung puno ng buhay, ang Panginoon mismo, at ang puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama. Nandun lahat sa garden. Di po ba? Pero yung malaglag yung tao, nakasama nila, nandun every cool of the day, nandun yung puno ng buhay. Talagang it takes sovereignty of God to allow those things. Talagang kailangan meron siyang dakilang plano kung bakit niya i-allow yun, mga kapatid. And it takes revelation for individual para maunawaan yun na bakit niya pinahintulutan ng lahat ng bagay. Di po ba? Ang hirap unawain nun eh. Di ba? Kung carnal ka o kaya natural na tao ka mag-isip, nandun naman pala siya. Bakit niya pa hinayaan si Adan? Bakit niya pa hinayaan si Evang madaya? Nandun naman siya. Kung wala kang kapahayagan, mga kapatid. Puro ganun, mga kapatid. But all of those were part of God's eternal plan. Right? The law of contrast, mga kapatid. At makakatulong doon yung pre-moral agency where God gave to human race ay pro-moral agency na hindi siya parang robot na sinusian at malaglag. But then to choose. But then again, ang problema lang dito sa problema sa kanila, nakalimutan nila na ang Diyos ang author ng choosing. Na meron din siyang perfect choosing. Right? Meron siyang perfect choosing. Kaya puro sila sisip. Sika muna,
Inano nyo na eh. What do you call this? Pinractice nyo na yung rights nyo eh. Di ba? Bakit ako pa na author ng lahat ang hindi pwede mag-practice ng rights? Na I know all things from the beginning to the end. I can predestinate by my foreknowledge. Ako pa ang hindi po pwede. Di ba? Walang maikakatwiran ng tao. Di ba, mga kapatid? Dito, sabi niya, and when he come on earth, he was the tree of life. Do you believe that? Congregation says amen. In Rome, what did they do? He had to be chopped down. Yung tree of life. He was put on the tree of disgrace. The tree of life was put on the tree of disgrace. Ganon sila kabulag. Sabi nga sa prophecy, cursed is he that hung on a tree. Meaning became curse for human race. The man who knew no sin became sin. Right? And now through that, he brings forth a bride tree. Amen. Amen. May layunin pala kung bakit siya hinang doon sa tree of disgrace para mailabas yung bride tree. Amen. He brings forth the bride tree which will be the tree of life restored back to him. Think of it. The bride tree is the tree of life. Amen. 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 As husband and wife, the Garden of Eden. Yun pala yung fullness ng tree of life. Husband and wife. Singular. Tree of life. Not trees of life. Tree of life. But husband and wife. Di ba mga kapatid, yung tunay na replenishing, nung dumating lang yung bride, totoo na fulfill? Tama po ba? Sanabi niya kay Adam, replenish. Ibang replenish ginawa niya permissive eh. Pero dumating na yung husband and wife. Yun yung tunay na plano, replenishing ng eternity. Hallelujah. Yun yung tunay na tree of life, husband and wife. Hallelujah. Praise the Lord. Husband and wife in the Garden of Eden. Oh, glory to God. By the same word, same God manifested in husband and wife. The same bride tree back again. Hallelujah. Lastly, Brother Marvin. Look, God over us. Wala yung look. Nasabi ko lang, look. God over us. God over us. God with us. Now, God in us. All that God was, He poured into Christ. All that Christ was, He poured into the church. At that day, you'll know that I am in the Father in me, I in you, and you in me. So it's been God all along. Hallelujah. It's been God all along. Lahat nitong enjoyment natin, it's been God all along. Lahat ng ini-enjoy natin, mga kapatid, it's been God all along. Hallelujah. You see, His same work. The church is ordained to carry on His work. With the same Spirit. You could not carry on the same work without the same Spirit. Hallelujah. That's right. The same Spirit carries on the work. Shalom, Brother Marvin. Praise God, no? Ang sarap, no? Mga binrigin na narinig natin, no? Kay Gideon, at yung Hope of Glory, ang Diyos na mismo, mga narinig natin. Ikaw yan ngayon. Tree of Life. Ito, no? Salamat, no? Tapos, siya rin ang gumagawa. Pinatunayan lang, siyang gagawa kay Gideon. Kaya sabi niya, I'll not leave you nor forsake you. I'll not leave you nor forsake you. Bakit?
Christ in you, the hope of glory. I-pour out eh. Nasaan ngayon yun? Saan mo hanapin ngayon yun? Ang lahat ng nasa Diyos, makikita mo kay Kristo. Ang lahat ng nasa Kristo, nasaan ngayon yun? Nasa bride. Binuhos niya. Kaya salamat, no? Sa ganung sitwasyon, no? Yung it's take the identity. Hindi na, kaya sabi ko lagi, itong message nito, hindi kaya ng tao ito. Being in me, hindi ko kaya to. Kung talagang tao, no. This message is only for the bride. Pang Diyos na to. Bakit? Bahagi mo siya. Iahayag niya yung sarili niya. At paghahayag niya yung sarili niya, kung bahagi kanya, makikita mo, hindi na pang tao, pang Diyos na. It's a male and female. At ang kinaganda nito, noon, misteryo lang. Pero ngayon, yung misteryo, nandyan na. Na-rebuild na. The mystery of God na maski ang mga anghel, pero ngayon, na-rebuild na, male and female. At ngayon, alam natin ang identity natin, marami pang mga sequence. Sabi nga, narinig ko. Maaaring bilang tayo, wala pang all-knowing, no? Pero pag sa lalag ng Panginoon, maaaring meron tayong mga ibang nasisilip. Sometimes sa akin kapag ganun na, when it comes to keep still, I will keep still. Kasi sa tao, sa ngayon, bakit hindi biniligay ang 100% all-knowing? Lalaki ang ulo ng tao. Magpa-pop up siya. Akala niya, sa kanya, siya, lahat alam niya. Kaya kung minsan, ang Diyos kumikilos. Minsan yung, hindi lahat binuhos kayo eh. Minsan, kahit brother o ano lang dyan, yun. It takes God. Pero someday rin, pag yung theophany, nag-swak na nga eh. Kasi ang theophany is all-knowing. At yun ang bypass natin. Pero yung King Theophany, nandyan naman. Iba yung King Theophany. Yung King Theophany na all-knowing na yun, siya yung gumagabay sa atin. Pero as a man, meron pang sumisingit, kaya twofold tayo. Kaya salamat. Paano natin na ibabalance lahat? Pero sa kanya lahat. Kaya, minsan, tayo ay nandito, we are victorious. Kagaya nga nung sinabi ko na, one time din kasi, nakaupo ko dyan, bagamat may ibang idinadrive. Sa kanyang trabaho, ganito, gusto niyang mag-quits na. Pero ibang dating sa akin. And something in myself, no? Mareklamo ako eh. Being me, gusto ko simple na lang. Para iwas. Pero hindi. Wag natin takasan. Kung ano yung nakalatag sa atin, wag natin takasan. Nung sabihin niya yon, ba't mo tinatakasan? In me. Parang may nangusap, ba't ka nag-quits? Ba't di mo harapin? At na quits lang yung sinabi niya, pero yung pumasok, the quitter never win. Quitter ka. Quitter ka. Talagang walang win sa'yo. But the winner, God in you, never quit who you are. Just like na pinatunayan lang niya kay Gideon. Awats pa ngayon sa atin. Salamat sa Diyos, no? Na sa mga ganun na way, no? Kung sinabi ng Panginoon, I will not leave you nor forsake you. Sino yun? I. In you. God in us, no? Kung siya yun, at nandyan, i-apply mo sa ano mo yun. Sa loved ones mo. Our loved ones
we will not leave them nor forsake them. Kasama natin sila on that day. Kaya, bagamat ganun, wala nang kapangyarihan. Kaya, salamat sa Diyos, no? Ito ay hindi natin salita ng Diyos to. Binigay niya yan, siyang may sabi. Gaya ng sinabi ni Brother William, sinabi ko na, mangyayari at mangyayari. Kaya yun, lahat yun, our loved ones on that day. Isang usap kami ni Brother, isang yung iba, I will not leave nor forsake you, kaya lang kay yung Israel, talagang iyan mo yan. Tapos kailangan lumabas lang yung man of quality. Man of quality. At ang man of quality, it's God. Hindi quantity. Sinelect niya 300 eh. And tayo, quality tayo. Hindi tayo basta-basta minority. Pero may quality. Quality of God. Kaya salamat sa Diyos. Yung quality na yun na kakaiba, minority lang talaga. Kaya ang hindi nila nakikita hanggang labas lang. Pero we know who we are. Yung glory. At ang glory ngayon, tayo, the hope of glory. Actually, nasaan ang hope ngayon? Nasa bride. The bride is the hope of glory. Saan kumikilos ngayon ng Diyos? Sa bride. Sinong pinagiging ng Diyos? Sa bride. Nakasalalay. The token. Nasalamat, no? Na sa ganung sitwasyon, no? Hindi bangga. Kailangan malaman mo lang kung sino ka. Kapag inalis mo, you're not part of Him. Pag laging umiiral ang carnality, pag sinabing carnality, tao yun, laman. Kaya sa atin may mga mali tayo pero greater yung nasa atin. Kaya sometimes yung allowed. Pero ang dulo, it's for the glory. Salamat ako sa Panginoon, no? Patuloy niya ako tinuturuan. At ako'y iba yung fellowship. Every fellowship, iba ang ibinibitawan dito. Talagang malalaman mo who you are. At yun ay tindigan mo. Ipakita mo sa kalaban. Kung minsan, kapag hindi yung pinakita yun, baka tingting lang sa'yo, sa kanya, nabablap ka pa. Samantalang sa'yo, double-aged. Kasi Satan's black. Kaya, pero ngayon, salamat. Yung full armor, yung lahat na. Yung hope of glory, tree of life, all in all that, babaksak talaga sa Diyos na in-express niya in masculine and feminine. Kaya, it's the same. God. The same yesterday, today, and forever. That it's Christ in you. Anong Christ? Minsan pag sinasabi mong Christ, inisip mo kagad, yung Christ is a masculine? No. Christ is both masculine and feminine. What is Christ? The anointed. Christ means anointed. Sinong anointed ngayon? Ang bride. Christ in bride form. Salamat sa Diyos, no? Kahit na ganyan nila yung word. You know who you are. Kaya salamat sa Diyos na talagang yung character mo, yung identity mo, na lagi mong kukonect dun. At saka, dito, stranger lang tayo dito. May plano ng Diyos, pero you better know who you are. Kaya salamat sa Diyos, purihin ng Diyos. Ganyan siyang magayag sa atin. Napakapalad natin, no? Sa munting iglesia na to, no? Siguro, kung di man ako nakakapunta sa iba-ibang church, they are controlled by kung sino tumatayo.
At kung ano yung tumatayo, yun ang sasabihin. Yun naman ang nasasabu ng congregation. Pero dito, napakapalad natin. Maraming man of God dito. Word of God. Identity full of God. Walang lebadura. Kaya ganyan tayo binless. Hindi lang sa dito, maging sa bawat nakaupo. Sabihin mo na lang, ganyan niya hinayag ng Diyos ang kanyang misteryo kung sino siya. Yan nakita natin. Kaya salamat sa Diyos. Kaya tayo, we are secured, we are rest, whatever. Konti-konti na lang. Kasi it's also a plan of God. Pero, we know who we are. Pag sinabi niya, that's it. Man of valor ka, that's it. You are more than conqueror, that's it. Paano siyang gagawa? Sometimes yung allowed sa ating buhay to prove God, that word, in you, personally. Salamat. Salamat sa Diyos. I not leave you, nor forsake you. God bless po. Tayo, yun lang po. Magkokot sana ako, pero yun na po nilalaman ng lahat. Tayo, ng tree of life. Tayo yung hope of glory. Tayo ang Christ in bride form. Tayo yung Diyos na nandyan. Na hindi niya tayo iniwanan. Kung paano maglambing tayo, bagamat si Gideon nga naglalambing, pero ang sinabi niya, oh sige. Kasi na-declare na niya eh. Bagamat naglambing siya, no? You are a man of valor. Kaya ganito. Sige. Kasi hindi mawawala pa rin dun sa dineclare niya sa atin eh. Whatever man, God declare it who we are. I would do before the world was born. From the beginning, it chose me to be His own. And He had a plan that you and I are a part of. My soul reaches out for something beyond this time. Yes, Lord. And I know, yes, without a doubt, that I was in His mind. Before the world was formed, I was in His mind. He did predestinate me before all time. And I know that I am His and He is mine. Before the world was formed, I was in His mind. I often wonder why He ever chose me.
but by is for knowledge. If it destined me to see, I merely stole, express in my own time. And I know without a doubt that I was in his mind. Before the world was formed, I was in his mind. He did predestinate me before all time. And I know that I am his and he is mine. Before the world was formed, I was in his mind. Once more. Before the world was formed, I was in his mind. He did predestinate me before all time. And I know that I am his and he is mine. Before the world was born, before the world was born, before the world was formed, I was in his mind. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos, salamat po. Kami samahin mo po lang, Lord. Bahagi mo na kami, Lord. At nandito, Lord, in-express mo ang iyong kalooban, Lord, na gusto mo maging tangible, Panginoon. Salamat, Lord. Andito kami, Lord, sa ganung plano mo, Lord, upang ma-express mo ang iyong pagka-Diyos sa tangible, Panginoon. At narito, Lord, salamat, Lord, na isang Diyos, isang Espiritu. Salamat sa revelation, Lord, sa iyong ginawa, Lord, na yung misteryo nito, Lord, bahagi kami, Lord. Sa mga nakakarinig sa live streaming, Lord, nawa, Lord, makita nila, Lord, ang kanilang identity sa iyo, Lord. Dalangin po namin, Lord, na makita nila, Lord, ang position, if the bride knows position. Salamat, Lord. Ano man ang nangyayari o ano man, salamat, Lord. At the end, we are co-equal, the same God. Ano man ang mga nangyayari, event, dalangin po namin, Lord, na bilang tao, kung minsan may mga dumarating, Lord, pero sa bawat individual, Lord, makita yung identity ng we are co-equal with God, Lord. And someday, Lord,
ganun na Lord ang sitwasyon. Wala na pong carnality. Wala na pong anuman na kalaban na siyang magbibigay ng kaisipan. Kundi ang yun na lang, ikaw na Lord, the all in all God, ang siyang mangibabaw. At marami pa kami Lord na malalaman doon sa eternity Lord. Kung ano yung mga event pa na mga gaya po ng nasabi na may palasyo, meron pang lalabas sa outside the city, at meron pang gold, meron street of gold, meron pang parade. Tunay Panginoon yun ay katotohanan Lord. At kung dumating naman ang parade na yun Lord, at ang umaabang na mga nasa outside the city Lord, we believe Lord, sila rin yung mga nasa kaisipan mo na meet ang bride, at sila'y sisigaw sa bride na ito Lord. Dahil sa bride na ito Lord, nandun sila sa eternity. And they cheer Lord. Salamat Lord. Hindi sa ilalaki ng ulo, kundi ito yung kaganapan Lord. That we are the same with you Lord. Maraming salamat Lord. I-bless mo rin Lord ang mga bawat sa amin Lord. Alam po namin Lord, hindi ka nagkulang sa anumang bagay Lord. Sa mga loved ones namin, wala kaming sawang dumadalangin na ingatan niyo po sila Lord. At ang lagi namin iling din Lord sa bawat sa amin Lord, na yung pong kalakasang spiritual, whatever man Lord. Napakalaga ng kalakasang spiritual sa amin Lord. Yun po yung nagbibigay sa amin Lord ng kagalakan. Ano man ang amin dinadaanan Lord, huwag mong alisin yun Lord, na hindi makasabagal Lord. Napakasarap Lord ng kahit anong nangyayari sa buhay namin Lord, nandiyan ka Lord na siyang aming kalakasan. Sa physical din Lord, dalangin po din namin Lord ng kalakasang spiritual. Mangyaring kalooban ng aming Ama, and let the mind of Christ be in us. Jesus Christ ni God. Amen Lord. God bless po.